Sa lawak ng sakahang lupa at dami ng bigas na inaani taon-taon, ang Nueva Ecija ang tinaguriang Rice Granary of the Philippines. Isa sa mga pangunahing producer ng kaning hinding-hindi mawawala sa hapag ng mga Pinoy. At syempre, bida rin ang meriendang kakanin. Isa si Tatay Adelino sa mga magsasakang kayod kalabaw ika nga. Matiyak lang na may maaaning palay ang bansa. Sa bayan ng Bungabon sa Nueva Ecija, nadatnan namin siyang mag-isang nag-aararo. Hindi iniinda ang tirik na araw. Ni isa raw kasi sa mga anak niya, ayaw ng pasukin ng pagsasaka. At sa araw na ito, ang kinuha sana niyang manggagawa, hindi siya sinipot. Siguro hindi nila gusto nila yung mga trabahong hindi sila nasisikatan ng araw. Siguro ang nagiging nila. Kaya siguro ayaw, hindi naman siguro sa ayaw, kundi baga walang hilig talaga. Kalabaw na nga lang yata ang tumatanda. Sa edad na 64, nagbabanat pa rin ng buto si Tatay Adelino. Pero ito na pala ang normal na edad ng mga magsasaka sa Pilipinas. Sa pag-aaral na ginawa ng PhilMech o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, na-discovering ang mga magsasaka ng bansa, tumatanda na. Nakita nila na-establish na ang average age ng ating mga magsasaka ay nasa 57 years old. Ito ay may katandaan na kung titingnan natin ang range ng edad ng mga farmers. Halos wala na rin sa mga anak ng mga magsasaka ang gustong sumunod sa mga yapak nila. Ayaw daw iparanas ng mga magulang ang init at hirap ng pagsasaka sa kanilang mga anak. Yung mga farmers naman, kahit mahirap yan, pinag-aaral yung mga anak nila. Kaya lang, eventually, ang kukunin ng mga ito is hindi related sa agriculture. Kasi sa mga probinsya, alam natin na yung agriculture is napakababa yung tingin dyan. Natatakot ang Department of Agrarian Reform sa posibleng food shortage kung magpatuloy ito. Siyempre, kung kukunti na yung magsasaka at hindi na sila interested sa pagsasaka, siyempre, bababa yung ating production. Yung mga ibang lupa, magiging idle. Magkakaroon ngayon ng shortage of food. Yung ating objective na food security ay baka hindi natin ma-attain with that problem. Kaya ang DA o Department of Agriculture naghain na rin ng kanilang solusyon, ang farm mechanization, kung saan mas pinagagaan ng mga makina ang pagkatrabaho sa lupa. Nung araw na talagang kalabaw, araro ang ginagamit. Pero ngayon pumasok na yung modernisasyon. Ang isang magsasaka matatawag mo na isang manager. Sa ganitong paraan daw, may engganyo ang mga kabataang bumalik sa pagsasaka. Ipinasok na rin sa curriculum ng high school ang subject na agriculture. So yung K-12 na yon, sa mga national high school, meron silang agriculture subjects. Sabi nga sa kanta, magtanim ay di biro. Kahit pa natatawang binalikan ni Tatay Adelino ang hirap na dinarana sa pagsasaka. Wala atang araw sa akin na malaki, puro may... Umaasa pa rin siyang babalik ang kanyang mga anak para maipamana sa kanila ang pagbubungkal ng lupa. Pag talagang hindi ko na siguro kaya, talaga sigurong babalikan na itong pagsasaka talaga. Andito ang ginhawa sa pagsasaka, di ba? Lalo na kung maganda ang panahon at maganda ang magiging animo, yun ang isang tunay na masarap sa magsasaka. Lee Alviz, GMA News.